Nagpakawala po ng panibagong tirada. Bira. Si Pangulong Bongbong Marcos laban po sa nakalipas na karang administrasyong Duterte. Sa campaign rally ng senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte doon pong Sabado, pinatutsadahan ng Pangulong Marcos. Ang anyay leader na tuwang-tuwa na maging probinsya ng China ang Pilipinas. Anya, sinabi po, binira ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, wala sa mga kandidato ng alyansa ang alipin ng China. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwan-tuwa, sumisigaw. Tuwang-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga malalaking barko. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw ang kanilang huli. Mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon ito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik. Kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Okay, matatandaan sa ilang talumpati at ng panayam po ng Pangulong Marcos, ilang beses na rin siyang nanindigan na walang isusukong teritoryo Pilipinas. Ito po ay sa gitna ng patuloy na pangaras ng China sa mga mangingisdang Pilipino at mga barko ng bansa dyan po sa West Philippine Sea. Ang Davao del Norte ay kilalang balwarte ng mga Duterte. Pag Davao kasi malaki ang Davao. Davao City, may Davao del Sur, may Davao Occidental, may Davao Oriental, may Davao del Norte. Pag Davao del Sur, parte ang Davao City, dyan. Digos, Davao del Sur. Bansalan, Davao del Sur. Davao del Norte naman, andyan yung Panabo. Tagum, yan, Carmen. Pagbutang Mati na yan. Pag Mati, ayan na yan Davao Oriental. Yung mga munisipyo, mga bayan after ng Tagum, Compostela Valley Province. Hanggang doon na yan sa Davao del Norte, papunta na ng Cagayan, Butuan. Malaki ang Davao, Okay, pero pag Davao kasi siyempre, maraming marami ang, alam mo yung Davao? Okay, sige. Pag Davao kasi, melting pot na rin yan Sa Mindanao, napakarami pong mga Kapampangan dyan. Sa Davao, marami din mga Ilocano, maraming mga taga Bacolod, taga Iloilo, marami din taga Manila na. Napunta na ng Davao. Halo-halo na po dun sa Davao. Umiiwas sa traffic dito sa Metro Manila. Pero marami kaming mga kapitbahay dati dyan sa Gem Village, Davao City, Samaa, Ilocano, Kapampangan. Nandun. So again, napakalaki po ng Davao. Alright, dito naman tayo sa issue bayan ng politika. Patutsadahan to ngayon di ba? Tungkol dyan sa mga, kung may birada po si Pangulong Bongbong Marcos, meron ding birada, may binira din. Binira din ng dating Pangulong Digong Duterte. Kampanya dito, kampanya doon. Yun ang nangyari, di ba? So sa kampanya po ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ay siyempre issues-based pa rin yan. Pero hindi maiwasan talaga ang ganyang klaseng mga patutsada. China, pro-China, patayan, ano pa, madugong drug war. Yan.
Ito naman ang patutsada ng dating Pangulong Digong Duterte. Kaya pakinggan natin sa kampanya naman ito ng kabilang panig ng PDP laban. Nandiyan na ba? Ready na? Pakinggan muna natin. Good morning, Mr. Former President Digong Duterte. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. So yan yung una niyang patutsada eh. Meron pa siyang may hirit pa si Pangulong Digong, bayan. Ang sabi niya, ngayon iniimbestigahan na po ng NBI, National Bureau of Investigation. Dahil kung iniimbestigahan ng NBI ang pangalawang Pangulong Sara Duterte na nagbanta po, nagbitaw ng salita, grave threat. At sabi po ni VP Sara, conditional threat yun. Pero sabi naman ng mga legal na mga eksperto, walang tinatawag na conditional threat. Saklaw pa rin yan sa tinatawag na grave threat. Na kung merong mangyari sa kanya, sa likod po ng mga isyong kinasasangkutan niya na siya iniimbestigahan diyan sa Kongreso, nagbitaw po siya ng pahayag. Nagbanta po siya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung iniimbestigahan niya ng NBI at yan ay isa din sa mga kasong isinampa po at inendorso kaya't na-impeach po siya dyan sa Kongreso. At ngayon, inaantay na lang kung magko-convene ba ng impeachment trial ang Senado. Kung iniimbestigahan ng NBI, yung sinabi ni VP Sara, why not dito naman kay dating Pangulong Digong Duterte? Kasi sinabi po ng dating Pangulong Duterte, meron tayo doon wala ba tayo doon? Yung soundbite ni Pangulong Digong na binantaan niya yung mga senador na di umano'y papatayin niya rin. Tanong ng tao, ano ba ito? Joke ba yan? Or talagang seryoso? Kasi parang pumalakpak pa yung mga tao eh. Nagtawanan pa't pumalakpak pa ang kanya mga supporter. Alam naman natin ang Pangulong Digong kasi mahilig talaga yung mag-joke. Diba? So, ngayon naman, may mga nagtutulak, why not imbestigahan din ng NBI itong binitawag salita ng Pangulong Digong Duterte. Napapatayin niya yung mga incumbent senator, mga senador, to pave the way for a takeover ng kanya pong favored senatorial candidates. Ang nagtulak po niyan ngayon si Congressman Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur, 1st District. Nagsuggest. At sinabi niya, ito pong public statement ni dating Pangulong Digong Duterte, last week ito sa proclamation rally na kanyang senatorial candidates, dapat hindi yan tatanggapin, should not be taken lightly dahil may kaakibat daw yung serious implication ng isang democratic society. Sa tingin ninyo, ano sa tingin niyo mga kabirada? Aljo Bendijo sa